Ang umaga sa bayan ng San Pascual ay laging nagsisimula sa amoy ng mainit na kape at bagong luto na pandesal. Sa isang malaking bahay na may malawak na garden, abalang-abala si Belen. Maaga pa lang, maririnig na ang kalansing ng mga plato sa kusina at ang masayang kanta niya habang nagluluto ng almusal. Nay, ang bango naman. Gutom na ako, sabi ni Mateo, ang panganay niya, habang pababa ng hagdan. Sumunod naman ang bunso na si Clara na nakabihis na para sa eskwela. Punong-puno ng tawanan ng hapagkainan. Para kay Belen, ito ang pinakapaborito niyang parte ng araw. Ang pagsilbihan, ang pamilya niya at makitang busog at masaya ang kaniyang mga anak. Walang bakas ng lungkot sa kaniyang mukha, puro lang pag-asa at pagmamahal. Nay, kapag nakatapos ako ng pag-aaral, ipapasyal kita kahit saan. Pangako ni Clara habang kumakain. Napangiti si Belen at hinaplos ang pisngi ng anak. Kahit dito lang tayo sa bahay, basta magkakasama tayo, kontento na ako. Tuwing hapon, bago lumubog ang araw, makikita si Belen sa kaniyang paboritong upuan sa tumba-tumba, pinapanood ang mga anak niya na nagkukulitan sa bakuran. Ang hangin ay presko, ang paligid ay payapa, at ang pamilya nila ay tila isang perpektong painting na hindi mabubura ng kahit anong bagyo. Sino ang mag-aakala na ang bahay na ito na punong-puno ng ingay at saya ay balang araw ay mababalot ng isang nakabibinging katahimikan? Dito nagsisimula ang kwento ng isang inang ibinigay ang lahat nang hindi namamalayan na ang mga taong kaniyang inaalagaan ay dahan-dahan na palang humahakbang palayo. Lumipas ang mga taon na tila ba isang mabilis na kanta. Ang mga anak ni Belen na dati ay naghahabulan sa bakuran, ngayon ay may kani-kaniya ng mundo. Si Mateo ay naging abala sa kaniyang trabaho sa Maynila, habang si Clara naman ay nagsimula ng bumuo ng sariling pamilya. Isang hapon, habang naghahanda si Belen ng merienda, ang paborito nilang ginataang mais, dumating si Mateo. Pero hindi ito ang dating Mateo na excited kumain. Hawak nito ang kaniyang laptop at panay ang tingin sa relo. Inay, hindi mo na ako kakain. May meeting pa ako sa Zoom, sabi ni Mateo nang hindi man lang tumitingin sa kaniyang ina. Kahit konti lang anak, mainit pa ito, lambing ni Belen. Nay, sabi ng busy ako, di ba? Maya-maya na lang. Medyo pasigaw na sagot ni Mateo. Napahinto si Belen. Ibinaba niya ang sandok at dahan-dahang naupo sa tabi ng mesa. Doon niya napansin ang katahimikan sa loob ng bahay. Ang datirating puno ng ingay at tawanan, ngayon ay tanging tunog na lang ng electric fan at ang mabilis na pagtipa ni Mateo sa keyboard ang naririnig. Tumunog din ang cellphone ni Belen. Isang message mula kay Clara. Nay, hindi muna kami makakadalaw sa weekend. May out-of-town trip ang mga bata. Next time na lang, ha? Love you. Dahan-dahang ibinaba ni Belen ang phone. Tumingin siya sa paligid ng kaniyang kusina. Malinis, maayos, pero tila ba unti-unting lumalamig ang bawat sulok nito. Ang mga pangarap na binuo nila sa hapagkainan ay tila ba naglalaho na kasabay ng usok ng kaniyang niluluto. Sa gabing iyon, habang mag-isang kumakain si Belen sa gitna ng malawak na mesa, isang katanungan ang pumasok sa kaniyang isip. Kailan nga ba nagsimulang maging mas mahalaga ang trabaho at ibang tao kaysa sa pagsasama-sama nila? Hindi pa alam ni Belen, ito pa lang ang simula. Ang mga next time at busy ako ay dahan-dahang magiging pader na maghihiwalay sa kanya sa mga taong kaniyang pinahalagahan ng buong buhay. Isang umaga, nagising si Belen sa tunog ng mga gamit na hinihila sa sahig. Akala niya ay naglilinis lang si Mateo, pero nang lumabas siya ng silid, nakita niya ang ilang malalaking box sa sala. Ang kaniyang mga paboritong dekorasyon at pati ang mga lumang album ng litrato ay nakasalansan na sa isang tabi. Anong nangyayari, Mateo? Tanong ni Belen habang kinakabahan. Huminto si Mateo sa pag-aayos at humarap sa kanya. Nay, nakausap ko na si Clara. Alam mo naman na sobrang busy ko sa trabaho at si Clara naman ay nasa ibang bansa na ang asikaso. Masyadong malaki itong bahay para sa'yo, mahihirapan ka ng maglinis. Kaya ko pa naman anak. Dahan-dahan lang, sagot ni Belen. Hindi lang yun, Nay, dugtong ni Mateo. Kailangan na rin naming ibenta itong lupa para sa business na itatayo ko. May nahanap na kaming maliit na apartment para sa iyo sa kabilang bayan.
malapit sa klinik at mas tahimik. Parang gumuho ang mundo ni Belen sa narinig. Ang bahay na ito ang kaniyang buhay. Dito nakabaon ang lahat ng alaala ng kaniyang asawa at ang paglaki ng kaniyang mga anak. Pati ba itong bahay, Mateo? Dito tayo naging masaya. Garalgal ang boses ni Belen. Nay, kailangan nating maging praktikal. Hindi na tayo tulad ng dati. Mabilis na sagot ng kaniyang anak bago muling bumalik sa pagbubuhat ng mga kahon. Sa isang sulok, nakita ni Belen ang kaniyang lumang asul na maleta. Iyon ang maletang ginagamit niya dati kapag nagbabakasyon sila sa probinsya na puno ng excitement at saya. Ngayon, ang maletang iyon ay nakabukas na sa sahig, naghihintay na punuin ng mga gamit na tila ba'y tatapon na rin sa limot. Doon niya naramdaman ang tunay na lamig. Hindi pala ang panahon ang nagbabago, kundi ang puso ng mga taong inaasahan mong huling lilingon sa iyo. Hindi pa sumisikat ang araw nang tuluyan silang umalis sa lumang bahay. Habang lula ng sasakyan, hindi lumingon si Belen. Alam niyang kapag nakita niya ang huling sulyap ng kanilang gate, baka hindi na niya kayang pigilin ang kaniyang mga luha. Pagdating sa kabilang bayan, bumaba sila sa isang maliit na apartment. Masikip ito, amoy pintura, at tanging ang tunog ng mga sasakyan sa labas ang maririnig. Inilapag ni Mateo ang maleta ni Belen sa gitna ng maliit na sala. Dito ka muna, inay. May mga grocery na dyan sa cabinet. Tatawag na lang ako kapag hindi na masyadong busy, sabi ni Mateo habang nagmamadaling bumalik sa sasakyan. Anak, hindi ka ba muna magkakape? Tanong ni Belen, umaasang kahit 5 minuto ay manatili ang kaniyang anak. Sa opisina na lang, inay. Malilate na ako. At sa isang iglap, narinig na lang ni Belen ang pag-arangkada ng sasakyan palayo. Naiwang mag-isa si Belen sa loob ng 4 na sulok ng apartment. Sinubukan niyang ayusin ang kaniyang mga gamit, pero bawat damit na kinuha niya sa maleta ay tila may dalang bigat. Nang sumapit ang gabi, hindi siya makatulog. Iba ang lambot ng kama, iba ang simoy ng hangin. Kinuha niya ang kaniyang cellphone at tiningnan ang group chat nilang mag-ina. May mga bagong post si Clara. Mga litrato ng masayang dinner, kasama ang mga kaibigan nito sa ibang bansa. Walang nagtanong kung maayos ba ang naging paglipat niya. Walang nag-text kung nakakain na ba siya. Doon sa gitna ng dilim, sa isang lugar na hindi niya kabisado, naramdaman ni Belen ang isang uri ng pag-iisa na hindi niya akalaing mararanasan niya. Ang apartment na dapat ay safe place niya ay tila naging isang kulungan ng mga alaalang hindi na maibabalik. Niyakap ni Belen ang kaniyang sarili. Sa unang pagkakataon, tinawag niya ang kaniyang sarili sa isip. Ako na ba ang abandonada? Lumipas ang 1 linggo sa bagong apartment. Sinubukan ni Belen na gawing bahay ang maliit na espasyong iyon. Naglagay siya ng ilang paso ng halaman sa bintana at maingat na inayos ang litrato ng kaniyang pamilya sa ibabaw ng maliit na mesa. Pero kahit anong gawin niyang linis, parang laging may kulang. Tuwing 7:00 ng gabi, nakahanda na ang kaniyang cellphone sa tabi ng plato. Inaasahan niya ang tawag ni Mateo o kahit isang video call mula kay Clara. Baka lobat lang sila, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang screen na nananatiling madilim. Isang gabi, hindi na siya nakatiis at siya na ang tumawag kay Mateo. Ilang ring din bago ito sinagot. Hello, Nay? Bakit? Bungad ni Mateo. Rinig sa background ang ingay ng mga tao at tugtugan. Tugtugan. Kumusta ka na, anak? Tinatanong ko lang sana kung nakakain ka na. May niluto akong konting adobo rito, baka gusto mong dumaan. Nay, nasa party ako ng client ko ngayon. Sabi ko naman sa'yo, tatawag ako, di ba? Sige na, Nay. Nakakahiya sa mga kausap ko. Ingat ka dyan. Tut, tut, tut. Napatingin na lang si Belen sa kaniyang hapunan. Ang adobong inihanda niya para sa 2 tao ay mag-isa niyang kakainin muli. Nawalan siya ng gana. Iniligpit niya ang pagkain at humarap sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan sa kalsada. Napagtanto ni Belen na sa mundong ginagalawan ng kaniyang mga anak, siya ay naging isang istorbo na lang. Isang obligasyong kailangang i-check sa listahan, pero hindi na kailangang dalawin. Habang dahan-dahang pumapatak ang luha sa kaniyang mga mata,
Isang mahinang kalos ang narinig niya sa labas ng kaniyang pinto. Isang kuting na basa ng ulan ang nakasilip sa awang. Sa gitna ng kaniyang sariling lungkot, binuksan ni Belen ang pinto. "Halika rito. Ikaw din ba iniwan?" Mahinang sabi niya. Dahan-dahang pumasok ang maliit at basang kuting sa loob ng apartment. Nanginginig ito sa lamig, kaya kumuha si Belen ng isang lumang tuwalya at maingat na binalot ang maliit na hayop. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan niya ang sakit ng hindi pagsagot ni Mateo sa kaniyang tawag. "Huwag kang matakot, maliit na pusa. Ligtas ka na rito," bulong ni Belen habang pinatutuyo ang balahibo nito. Kinuha niya ang platito ng gatas at ang natirang adobo na hindi niya nakain kanina. Pinanood niyang mabuti ang kuting habang mabilis itong kumakain. Para kay Belen, ang maliit na nilalang na ito ang unang bisita na nagparamdam sa kanya na kailangan pa rin siya ng mundo. Nang matapos kumain, ang kuting ay lumapit sa kaniyang binti at nagsimulang humilig. Ang mahinang huni o puring nito ay tila isang musika sa pandinig ni Belen. Isang tunog na pumalit sa nakabibinging katahimikan ng apartment. "Buti ka pa, marunong magpasalamat," sabi ni Belen habang nakangiti ng mapait. Sa gabing iyon, hindi na masyadong mabigat ang pakiramdam ni Belen. Habang nakahiga sa kaniyang kama, ang kuting ay natulog sa paanan niya. Pakiramdam niya, hindi na siya tuluyang mag-isa. Pero habang papatulog na siya, biglang nagring ang kaniyang phone. Isang message mula sa asawa ni Mateo. "Inay, baka pwedeng huwag mo munang tawagan si Mateo sa gabi. Pagod siya galing trabaho at kailangan niyang mag-focus sa mga meeting." Hindi sumagot si Belen. Ibinaba niya ang phone at mas lalong itinuon ang atensyon sa kuting na kasama niya. Dito niya naintindihan. Minsan, ang mga taong kadugo mo ang siyang nagpaparamdam na banyaga ka, habang ang isang ligaw na nilalang ang magpapaalala sa iyo na may halaga ka pa. Kinabukasan, maagang nagising si Belen dahil sa mahinang kuskos ng kuting sa kaniyang kumot. Sa halip na ang dati niyang ginagawa na agad titingnan ng phone kung may text o missed call, dahan-dahan siyang bumangon at dinalaw ang kaniyang mga halaman sa bintana. "Tingnan mo, Muning, namumukadkad na ang mga rosas ko," sabi niya sa kuting na ngayon ay nakasunod na sa kaniya kahit saan siya magpunta. Habang nagtitimpla ng kape, narinig ni Belen ang ingay ng mga bata sa labas ng kalsada. May isang batang lalaki na nakasilip sa kaniyang maliit na gate, tila may hinahanap. "Lola, nakita niyo po ba ang pusa ko? Nawala po kagabi noong umulan," tanong ng bata na may bakas ng pag-aalala. Tumingin si Belen sa kuting na nasa kaniyang paanan. Alam niyang ito ang kailangang gawin kahit pa naging mabilis ang pagkakalapit nila ng hayop na iyon sa loob ng isang gabi. "Ito ba ang hinahanap mo, anak?" tanong niya habang bitbit ang kuting. Nagniningning ang mga mata ng bata habang kinukuha ang pusa. "Salamat po, Lola. Akala ko po wala na siya. Ako po si Toby. Diyan lang po kami sa tapat." "Walang anuman, Toby. Balik ka rito kapag gusto mong maglaro ang pusa mo sa garden ko," sagot ni Belen na may kasamang tunay ng ngiti. Nang umalis ang bata, hindi naramdaman ni Belen ang dating bigat sa dibdib. Napagtanto niya na habang hinihintay niya ang mga anak na hindi naman siya maalala, nakakalimutan niyang may mundo pa sa labas ng kaniyang pinto. Kinuha niya ang kaniyang phone, hindi para tumawag kay Mateo o Clara, kundi para mag-post ng isang status sa kaniyang social media na matagal na niyang hindi nagagawa. "Masarap ang kape ngayong umaga. Salamat sa bagong kaibigan." Simple lang ang post, pero para kay Belen, iyon ang unang hakbang ng paglaya. Hindi na siya maghihintay sa pintuan para sa mga taong ayaw namang pumasok. Sa halip, siya na mismo ang lalabas para harapin ang kaniyang bagong buhay. Sa halip na daster na pambahay, isinuot ni Belen ang kaniyang pinakamalinis na blouse at maayos na sapatos. Kinuha niya ang kaniyang payong at wallet. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat siya, nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid ng kabilang bayan. Habang naglalakad, dinala siya ng kaniyang mga paa sa isang maliit na parke kung saan maraming matatanda ang nagtitipon-tipon. May mga nagtatawanan habang naglalaro ng chess at may mga nag-eehersisyo sa ilalim ng mga puno. "Magandang umaga po,"
bati sa kanya ng isang babaeng halos kasing edad niya na may bit-bit na mga bulaklak. Bago ka lang ba rito? Ngayon lang kita nakita. Oho, kamakailan lang. Sagot ni Belen na may kasamang hiyang ngiti. Ako si Belen. Ako naman si Aling Marta. Halika, sumali ka sa amin. May merienda kaming dala, balitaan at kwentuhan lang habang nagpapalipas ng oras, aya sa kanya ng bagong kakilala. Sa loob ng ilang oras, nakalimutan ni Belen ang kaniyang cellphone. Nakalimutan niya ang pag-aabang sa message ni Mateo o ang mga scene na chat ni Clara. Nalaman niya na marami rin pala sa kanila ang may kani-kaniyang kwento. Mga anak na nasa malayo, mga asawang pumanaw na at mga bahay na sadyang tumahimik na rin. Alam mo, Belen, sabi ni Marta habang kumakain sila ng binatog. Ang pagtanda ay hindi naman pala pagiging abandonada. Ito ang panahon para gawin ang mga bagay na hindi natin nagawa noong abala pa tayo sa pagpapalaki ng iba. Pag-uwi ni Belen sa apartment, madilim na ang paligid pero maliwanag ang kaniyang pakiramdam. Pagbukas niya ng phone, nakita niya ang isang missed call mula kay Mateo. Dati, magpapanik siya at agad tatawag pabalik. Pero ngayon, tiningnan lang niya ito. Mamaya na lang, Mateo, bulong niya sa sarili. Katatapos ko lang maging masaya. Ibinaba niya ang phone at nagsimulang mag-unat-unat para sa kaniyang 5,000 steps sa hapon. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang naghihintay, siya na ang pinaghihintay. Isang linggo ng hapon habang nag-aayos si Belen ng kaniyang mga gamit para sa susunod na pagkikita nila ni na Aling Marta, biglang may kumatok sa kaniyang pinto. Hindi ito ang mahinang kumatok ni Toby, malakas ito at tila nagmamadali. Pagbukas ni Belen, bumungad sa kaniya si Mateo. Pawis na pawis ito at mukhang balisa. Inay, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko kagabi? Agad na tanong ni Mateo habang tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Nag-drive pa ako ng malayo para lang tingnan ka. Tiningnan lang ni Belen ang kaniyang anak. Dati, hihingi siya ng paumanhin at agad itong ipagluluto ng paborito nitong ulam. Pero ngayon, nanatili siyang kalmado. Maayos lang ako, Mateo. Nagpunta lang ako sa parke at nakipagkwentuhan sa mga bago kong kaibigan. Simpleng sagot ni Belen. Sa parke? Nay, delikado nang lumabas-labas ka mag-isa. Kaya nga kita inilipat dito para magpahinga ka lang, reklamo ni Mateo habang tinitingnan ang paligid ng apartment. Napansin niya ang mga bagong halaman at ang maayos na ayos ng sala na tila ba may sarili ng buhay. Hindi ako nagpapahinga rito, Mateo. Nabubuhay ako, mahinang sabi ni Belen pero may diin. Ang tagal kong naghintay sa inyong dalawa ni Clara. Inubos ko ang oras ko sa pag-aabang ng tawag o pagbisita nyo. Pero na-realize ko, hindi nyo naman pala kailangan ng oras ko. Napahinto si Mateo. Tumingin siya sa kaniyang ina at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi na ito ang inang laging nakayuko at nagmamakaawa para sa atensyon. Inay, busy lang talaga kami. Simula ni Mateo pero hindi niya na ituloy. Alam ko, anak, at naiintindihan ko na. Kaya naman, huwag ka nang mag-alala sa akin. Maayos na ang lagay ko rito, nakangiting sabi ni Belen. Kung gusto mong dumaan, dumaan ka dahil gusto mo akong makita, hindi dahil sa obligasyon mo ako. Natahimik ang buong apartment. Ang dating ingay ng pagsesermon ni Mateo ay napalitan ng isang malalim na pag-iisip. Doon naramdaman ni Mateo na ang bahay na kaniyang ibinenta ay hindi pala ang tunay na nawala sa kaniya, kundi ang kaniyang pwesto sa puso ng inang laging nandyan noon. Pero ngayon ay natutunan na ring lumakad mag-isa. Napatitig si Mateo sa kaniyang ina. Sa halip na galit o hinanakit, isang banayad ng ngiti ang nakita niya sa mukha ni Belen. Hinawakan ni Belen ang kamay ng kaniyang anak, ang mga palad na naging magaspang dahil sa pagtataguyod sa kanila noon. Mateo, anak, malambing na simula ni Belen, huwag kang makaramdam ng utang na loob sa akin. Ang pagpapalaki ko sa inyo, ang pagpapaaral, at ang pagtitiyak na nasa mabuti kayong kalagayan, tungkulin ko yon bilang ina. Ginawa ko yon dahil mahal ko kayo, hindi para singilin kayo balang araw.
Yumuko si Mateo, tila nabawasan ang bigat na nararamdaman. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka laging nakakatawag, pagpapatuloy ni Belen. Alam kong abala ka sa pagbuo ng sarili mong buhay, gaya ng ginawa ko noon. Ang mahalaga sa akin, alam kong maayos kayo. Yun ang pinakamalaking regalo na maibibigay niyo sa akin, ang makitang tagumpay at masaya ang mga anak ko. Pero Nay, parang pinabayaan ka namin, bulong ni Mateo. Umiling si Belen. Hindi niyo ako pinabayaan dahil tinuruan niyo akong tumayo sa sarili kong mga paa. Itong paglabas-labas ko, itong mga bagong kaibigan ko. Paraan ko ito para ipakita sa inyo na hindi niyo kailangang bitbitin ang kaligayahan ko. Masaya ako kapag alam kong hindi kayo nag-aalala sa akin. Lumapit si Belen at niyakap ang anak. Isang yakap na puno ng pag-unawa, ang yakap na laging nagpapatawad. Sabihin mo kay Clara, salamat sa paanyaya niya sa Singapore. Pupunta ako, hindi dahil kailangan niyang bumawi, kundi dahil gusto ko kayong makasama at makita ang bunga ng inyong mga pinaghirapan. Ang pinto ko, Mateo, ay laging bukas. Hindi dahil obligasyon niyo ako, kundi dahil pamilya tayo. Nang umalis si Mateo, may ngiti na ito sa mga labi. Alam niya na kahit gaano kalayo ang marating niya, may isang inang laging nakauunawa at nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Naupo si Belen sa kaniyang maliit na sofa, payapa ang loob. Sa gabing iyon, natulog siya ng mahimbing, baon ng katotohanan na ang tunay na tagumpay ng isang magulang ay ang makitang lumilipad ang kaniyang mga anak nang walang kadena ng pagsisisi. Hindi nakatulog ng maayos si Mateo pag-uwi niya. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salita ng kaniyang ina. Akala niya ay magagalit ito, magsusumbat, o iiyak, pero ang bumungad sa kanya ay pag-unawa. Isang gabi, tinawagan niya ang kaniyang kapatid na si Clara sa Singapore. Clara, nakaka-guilty pala, simula ni Mateo. Pinuntahan ko si nanay. Inaasahan kong sisisihin niya tayo sa paglipat sa kaniya sa apartment, pero ang sabi niya, masaya raw siya basta maayos tayo. Hindi man lang siya humingi ng kahit ano. Natahimik si Clara sa kabilang linya. Alam mo, kuya, yan din ang nararamdaman ko. Nagpadala ako ng pera pambili niya ng bagong gamit. Pero ang sabi niya sa text, itabi ko na lang daw para sa pag-aaral ng mga anak ko. Masyado siyang mabuti. Dahil sa kababaang loob ni Belen, unti-unting nagbago ang priority ng magkapatid. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nilang ibalik ang pagmamahal na palagi nilang natatanggap. Isang Sabado, hindi nag-text si Mateo. Bigla na lang siyang sumulpot sa apartment ni Belen bitbit ang mga sangkap ng paborito nilang ulam. Nay, ako naman ang magluluto para sa'yo. Day off ko ngayon at gusto ko lang tayong magkwentuhan. Nagulat si Belen pero bakas ang tuwa sa kaniyang mga mata. Salamat anak. Sakto, katatapos ko lang mag-step exercise, nagugutom na rin ako. Habang nagluluto si Mateo, napansin niya ang isang maliit na notebook sa lamesa ni Belen. Nakasulat doon ang mga petsa ng kaarawan ng mga apo niya at mga panalangin para sa kaligtasan ni na Mateo at Clara sa araw-araw. Walang nakasulat na hiling para sa sarili niya. Inay, bakit puro kami ang nandito sa notebook mo? Tanong ni Mateo na medyo nangingilid ang luha. Kayo naman ang buhay ko, di ba? Sagot ni Belen habang nag-aayos ng lamesa. Kahit nasaan kayo, laging kasama sa bawat hakbang ko ang pasasalamat na naging mga anak ko kayo. Sa hapong iyon, hindi naging busy si Mateo. Pinatay niya ang kaniyang phone at nakinig lang sa mga kwento ni Belen tungkol sa mga bago nitong kaibigan sa parke. Doon niya na-realize na ang kailangan pala ng kaniyang ina ay hindi lang pera o apartment, kundi ang maramdamang bahagi pa rin siya ng kanilang buhay. Sa Singapore naman, nagsimula ng mag-ayos ng kwarto si Clara. Hindi lang bilang turista si nanay dito, sabi niya sa asawa niya. Gagawa tayo ng lugar kung saan mararamdaman niyang ito rin ang tahanan niya. Ang kabaitan ni Belen ay nagsilbing salamin sa mga anak niya, isang aral na hindi nakuha sa paaralan, kundi sa isang inang ang tanging sandata ay ang kaniyang malawak na pag-unawa.
Lumipas ang ilang buwan at mas naging madalas ang pagdalaw ni Mateo. Hindi na ito nagmamadali. Kung minsan ay nagdadala pa siya ng kaniyang laptop para sa apartment na lang ni Belen magtrabaho para lamang makasabay siyang mananghalian sa kaniyang ina. Isang hapon, habang nagtatahi si Belen ng isang butas na damit ni Mateo, bagay na kahit kaya naman nitong ipagawa sa iba ay mas piniling dalhin sa kanya, biglang tumawag si Clara via video call. Inay, tingnan mo po itong kwarto mo rito. Masayang sabi ni Clara habang ipinapakita ang isang maliwanag na silid sa Singapore. May mga paboritong bulaklak ni Belen sa gilid ng bintana at mga litrato nilang magkakapamilya sa dingding. Handa na po ang lahat para sa pagbisita mo sa susunod na linggo. Napangiti si Belen, ang kaniyang mga mata ay tila nagniningning sa tuwa. Salamat anak, excited na rin akong makita kayo. Inay, seryosong sabi ni Clara. Pasensya ka na kung dati ang iniisip lang namin ay kung ano ang kulang sa'yo. Ngayon ko lang naintindihan na ang pinakamahalaga pala ay ang maramdaman mong kasama ka pa rin namin sa bawat plano namin. Tumigil si Belen sa pagtatahe at tumingin sa screen ng cellphone. Clara, anak, walang dapat ihingi ng tawad. Ang makita ko kayong nagtutulungan, ang makita ko ang mga anak ko na lumalaking may malasakit sa isa't isa, yun ang tunay kong pangarap. Ang pangarap ko ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Sa huling gabi bago ang kaniyang pag-alis patungong Singapore, hiningi ni Belen kay Mateo na pumunta sila sa dati nilang bahay, ang bahay na ibinenta na para sa negosyo ni Mateo. Nakatayo sila sa tapat ng gate. Galit ka ba, Nay, na kailangang mangyari ito? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa lumang istruktura. Huminga ng malalim si Belen at umiling. Ang bahay, Mateo, ay gawa sa semento at kahoy. Pwede itong palitan o gibain. Pero ang pamilya, hanggat may pag-unawa at pagmamahal, kahit saan tayo magpunta, bit-bit natin ang tunay na tahanan. Masaya ako na ginamit mo ang pagkakataon para sa kinabukasan mo. Doon pa lang, sapat na sa akin. Doon naintindihan ni Mateo na ang lakas ng kaniyang ina ay hindi nanggagaling sa mga material na bagay, kundi sa isang pusong handang magbigay ng puwang para sa pagkakamali at paglago ng iba. Sa gabing iyon, hindi anino ng nakaraan ang nakita nila, kundi ang liwanag ng isang bagong kabanata na mas matibay at mas malalim. Habang nasa Singapore, naging saksi si Belen sa tagumpay ni Clara. Maganda ang bahay, may mga kagamitang high-tech, at tila lahat ng luho ay abot kamay na nila. Ngunit sa likod ng kinang ng mga material na bagay, napansin ni Belen ang pagod sa mga mata ng kaniyang anak at ang madalas na pagtatalo sa loob ng tahanan dahil sa sobrang paghahabol sa trabaho. Isang gabi, habang nagtitimpla ng gatas si Clara sa kusina, lumapit si Belen. Anak, nakita ko ang bagong plano niyo sa negosyo. Mukhang mas lalong magiging abala kayo. Kailangan, Nay. Gusto ko pang mas mapalaki ang ipon namin. Gusto kong mabili lahat ng gusto ng mga bata, yung hindi natin naranasan dati, sagot ni Clara na hindi mapakali. Hinawakan ni Belen ang kamay ni Clara at pinaupo ito. Clara, anak, nung bata pa kayo ni Mateo, wala tayong ganitong kalaking TV o mamahaling sofa. Pero naaalala mo ba kung anong ginagawa natin tuwing Sabado ng gabi? Napaisip si Clara. Naglalatag tayo ng banig sa sahig tapos nagkukwentuhan habang kumakain ng nilagang saging. Eksakto, ngiti ni Belen. Sa mga sandaling iyon, wala tayong pera. Pero pakiramdam natin tayo ang pinakamayaman sa mundo dahil buo tayo. Anak, ang pera ay parang hangin, darating at aalis. Pero ang oras na nawawala dahil sa sobrang paghahabol sa material na bagay, hinding-hindi na maibabalik. Tumingin si Belen sa paligid ng marangyang kusina. Hindi ko pangarap na maging reyna sa isang palasyong wala namang oras para sa isa't isa. Ang tunay na kayamanan ay yung pag-uwi mo. May yayakap sa'yo at may makikinig sa kwento mo nang hindi nakatingin sa relo. Huwag mong hayaang maubos ang buhay mo sa pag-iipon ng gamit hanggang sa maging banyaga na kayo sa loob ng sarili niyang bahay. Napahagulgol si Clara sa balikat ng kaniyang ina. Ngayon lang niya na-realize na sa kagustuhan niyang maging matagumpay, unti-unti na palang nagiging malamig ang ugnayan nila ng kaniyang asawa at mga anak. Nay, salamat. Akala ko ito ang magpapasaya sa atin, bulong ni Clara.
Ang saya ay wala sa presyo ng gamit, anak. Ang saya ay nasa tamis ng pagsasama, sagot ni Belen. Sa gabing iyon, nagpasya si Clara na mag-slow down. Kinuha niya ang kaniyang phone at sa halip na mag-check ng trabaho, tinawagan niya si Mateo. Nagkwentuhan silang tatlo ni na Belen hanggang madaling araw. Walang pinag-uusapang kita o negosyo. Puro lang tawanan at mga lumang alaala. Doon nila naramdaman na sa gitna ng kanilang pagsisikap, ang pinakamahalagang investment na nagawa nila ay ang muling pagbubuklod ng kanilang mga puso. Pagbalik ni Belen sa Pilipinas mula sa kaniyang bakasyon sa Singapore, hindi na siya ang dating inang matatakutin sa bawat hakbang. Bitbit niya ang isang bagong klase ng sigla. Pagdating niya sa kaniyang maliit na apartment, laking gulat niya nang makita si Mateo na naghihintay sa labas. Bitbit ang isang bungkos ng kaniyang paboritong bulaklak at ilang supot ng prutas. "Nay, welcome home," masayang bati ni Mateo. "Nag-usap kami ni Clara kahapon. Tama ka, Nay. Masyado kaming naging abala sa pag-akyat sa tuktok. Nakalimutan naming tingnan kung sino ang mga kasama namin sa paglalakbay." Sa loob ng apartment, habang nag-aayos sila ng gamit, napansin ni Belen na may dala ring pintura at gamit sa pagkukumpuni si Mateo. "Anong gagawin mo rito, anak?" tanong ni Belen. "Gusto kong pinturahan itong apartment mo ng kulay na gusto mo, Nay. At yung bakanting lote sa tabi, nirentahan ko na para magawa nating garden. Alam kong mahilig ka sa mga rosas," paliwanag ni Mateo. "Hindi na muna ako kukuha ng bagong proyekto sa trabaho ngayong buwan. Gusto ko, habang nandito ka, maramdaman mong hindi ka lang nakatira rito, kundi ito ang sentro ng pamilya natin." Naupo ang mag-ina sa maliit na mesa. Doon, inamin ni Mateo na sa paghahabol niya sa pera, nakalimutan niyang ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang makitang payapa ang kaniyang ina. "Nay, akala ko dati, kapag marami akong pera, mababayaran ko ang lahat ng hirap mo noon, pero na-realize ko, kahit gaano karaming ginto ang ibigay ko, wala itong kwenta kung hindi naman kita nakakausap o nayayakap," sabi ni Mateo habang nakahawak sa kamay ni Belen. Ngumiti si Belen, ang mga kulubot sa kaniyang mukha ay tila mga guhit ng karunungan. "Anak, ang magulang ay hindi naghahanap ng kapalit. Ang makita ko lang na marunong kayong lumingon at magpahalaga sa kung anong meron tayo ngayon. Sapat na yun. Mas masaya ako sa maliit na garden na ito kung kasama kitang magdidilig kaysa sa isang mansion na mag-isa naman ako." Nagsimulang magpintura si Mateo habang si Belen naman ay nagluluto ng merienda. Ang apartment na dati ay tahimik at tila kulungan, ngayon ay puno na ng tunog ng tawanan at pag-uusap. Doon napatunayan ni Belen na ang pag-unawa ng isang ina ay ang siyang gumagabay sa mga anak para mahanap ang tamang daan pabalik sa tunay na mahalaga. Hindi na siya abandonada. Sa halip, siya ang naging angkla ng kaniyang pamilya, ang nagpapaalala na sa gitna ng mabilis na mundo, ang pinakamahalagang direksyon ay ang pabalik sa puso ng isa't isa. Sumapit ang isang maaliwalas na linggo sa bagong garden ni Belen. Simple lang ang handaan, may pansit, tinapay, at mainit na tsaa. Nakaupo sa damuhan ang kaniyang mga apo, habang si Mateo at Clara ay magkatulong na nag-aayos ng payong para hindi sila mainitan. Walang mga kamera, walang engrandeng dekorasyon, at walang ibang tao na nakatingin. Tiningnan ni Belen ang kaniyang mga anak. Nakita niya ang kanilang mga ngiti na tunay at hindi pilit. Napagtanto niya na ang pinakamagagandang tagpo sa buhay ay hindi yung mga ipinagmamalaki sa ibang tao, kundi yung mga sandaling kayo-kayo lang ang magkakasama, sapat na ang init ng bawat yakap at ang tunog ng bawat tawa. "Inay, tingnan mo po yung mga apo mo," bulong ni Clara habang sumasandal sa balikat ni Belen. Sabi nila, ito raw ang pinakamasayang bakasyon nila, hindi dahil sa mall o sa mga laruan, kundi dahil nakakausap ka raw nila. Huminga ng malalim si Belen at tiningnan ang kaniyang mga kamay. "Alam niyo mga anak, ang buhay ay parang isang mabilis na paglubog ng araw. Hindi natin kailangang maging bida sa paningin ng iba. Hindi kailangan na laging may pumapalakpak sa bawat tagumpay nyo. Ang mahalaga ay ang realidad na narito tayo ngayon. Nagmamahalan, nag-uunawaan, at magkakasama."
Tumigil ang lahat sa pagkukwentuhan at nakinig sa kanya. Ang tunay na yaman ay hindi yung naiipon sa bangko, kundi yung mga alaala na iiwan natin sa puso ng isa't isa kapag wala na tayo rito. Kaya sulitin natin ang bawat segundo. Ang pagmamahal ay hindi kailangang maging komplikado. Sapat na ang simpleng presensya. Niyakap ni Mateo at Clara ang kanilang ina. Sa maliit na garden na iyon, tila huminto ang mundo. Wala na ang takot sa kaisipan ni Belen na siya ay magiging mag-isa. Natutunan ng kaniyang mga anak na ang pagpapahalaga sa magulang ay hindi na ipapakita sa pamamagitan ng material na bagay, kundi sa pagbibigay ng oras habang may pagkakataon pa. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglikpit na sila ng kanilang pinagkainan. Hindi man sila ang pinakamayaman o pinakasikat na pamilya sa bayan, para kay Belen, sila ang pinakamatagumpay. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang mga achievements ang bibitbitin natin, kundi ang pag-ibig na ibinigay at tinanggap natin ng buong puso. At doon nagtapos ang kwento ni Belen, ang inang hindi na kailanman naging abandonada dahil ang kaniyang pagmamahal ay nagsilbing liwanag na laging gagabay sa kaniyang pamilya pauwi. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong makabuluhan at kapupulutan ng aral. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na kwento.